kababayan. Si Tony Duran uli ito ng Toronto. At kami nandito sa aming bakuran at aming ipagpapatuloy ngayon ang aming ginawang pagpipinta ng aming deck. Kasi hindi namin natapos. Ang ganda ng panahon at napakainit. At tamang-tamang panahon para magpinta at ituloy namin itong naumpisa na namin. Ito, pakita ko sa inyo yung naumpisa na namin. Ayan. At ito pala ay mga gamit namin na aming inihahanda ni Tessie, yung misis ko. Ayan. Okay, at nakikita niyo yung ginagawa na namin. Napakaganda na, pero kulang pa yan. At aming tatapusin. Ano, misis, kumusta ka na? Mapapalaban na naman tayo ngayon. Kaya ito, pagpapatuloy na itong ginawa namin. At ito, pinaksan namin yung payong kasi talagang napakainit. Okay, handa ka na ba? Handang-handa na raw. Sige, makapalaban tayo. Okay. Okay. I'll see you later. Thank you. Ayan, umpisa na niyang tapusin yung isang parte ng aming deck. Ang ganda ng kombinasyon namin kasi dark, hindi naman dark, kundi brown at saka yung poste mayroong accent na puti. Nako, ang ganda, gandang tignan. At ito ang aming, ito naman ang schedule kong gawin, itong hagdan. Ako'y mag-iingat dito, baka ako'y malaglag. Meron pa rin akong konting kapansanan. So, ariyan na, Tommy, trabaho na. Yeah, mga kaibigan, tignan nyo naman si Mrs. Ako, painting in action. Talaga naman, dahan-dahan ka dyan, baka ikaw yung mahulog. Nako, patay, pero ingat naman siya. Yan, nakatapit siya. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo naman ang in action ni Mrs. Kalinga. Ay, nako. Tatapos na yung isang side na naman. Natapos ko na rin yung sa isang side ng hagdan. At ito ay ito, tinatapos sa labas naman kami magpipinta. Kami yung konti. Yeah. Nakakapagod pero sarap eh. Sarap, ang ganda ng panahon. Saka ito at hindi naman kainitan ngayon. Medyo maganda ang hangin, simoy ng hangin. Kaya masaya kami dito kahit na ganito lang ang buhay namin. Dito sa Canada. Buhay Canada. Buhay sa Canada. Masaya. At wala ka naman talagang maasahan dito eh. Kasi mga anak mo naman eh. Mga anak mo rin sila. Busy sila sa pamilya nila. Bisita na lang nangyayari sa amin. Bisita sila dito. Bisita kami doon sa kanila. Kain dito sa labas. Ganun lang happening. At mga twice a month kami lumalabas ni Mrs. Punta kami sa mall. Punta kami sa movie theater, manood. Sarap lang ang buhay namin dito kahit medyo mahirap. Mga retired na kami. Tsaka, hindi ko lang maintindihan yung mga nandito sa Canada, nag-vlog sila palagi na aalis sila rito para uwi sa Pilipinas. Hindi mo naman masisi yung mga yun kasi may mga pamilya sila. Pero kung ang dahilan nila ay mahirap ang buhay dito, ay huwag naman sana. Kasi dito masipag ka lang. Talagang maganda ang kalalagyan mo. Siyempre, dahil trabaho rito. Sabi nila,
mahirap ang trabaho rito kasi yung iba kasi hinahanap nila yung linya nila. Eh dito, nung nag-umpisa ako noong 1975, yeah, nagkaroon ng recession dito sa Canada. Kaya napilitan akong maghanap ng ibang trabaho. Alam niyo ba kung anong trabaho napasukan ko? Insurance. Nag 2 years insurance ako. At yun na lang ang paraan para kami, kasi ang hirap ng trabaho noon. Talagang kapit sa patalim ka. Yung sa insurance, alam mo naman, susuyuin mo yung mga tao. Pagka may pamilyang lilipat, dadrive ka ng truck para ilipat o kaya susundo ka sa airport, yung mga bagong dating. Ang hirap. At saka ako nag-tour sa Amerika para lang makita ko yung mga kaibigan ko at in-insured ko sila. Mga brad ko sa fraternity. Punta ako sa Las Vegas, sa San Diego, tapos daan ako ng Detroit, ng New York, tapos ikot ako, puntang Vancouver, Seattle. Ang dami lang akong napuntahan noon dahil nag-insurance ako. Life insurance, by the way. Anyway, balik tayo dun sa mga kwento na hirap dito ang buhay, yung mga ibang Pilipino, yung mga suplado, hindi ka tinutulungan, hindi naman yun. Punta ka dito, hindi ka aasa sa mga iba. Kailangan magsikasik ka, bakit kailangan tulungan ka ng iba? Tulungan mo sarili mo bago ka, tulungan ng iba. Mabait nga ng mga Pilipino rito. Basta ngumiti ka lang, huwag kasi mimangot. Pagka may salubong ka dyan, ngumiti ka lang, talagang ngingitihan ka at babatingan. Napakabait ng mga Pilipino rito. Kaya very negative yung mga sinasabi nila na galing daw sila sa kung saan. Tapos pagpunta rito, walang umasikaso kanila, walang tumutulong sa kanila. Hindi tama yun. Tulungan mo sa sarili mo muna bago kanila tulungan. Napakadaming trabaho rito. Alam niyo ba na 50 years na kami dito last year. Anniversary nga ng pag-stay namin dito sa Canada. 50 years na kami dito. At ni minsan wala akong may mga ilan-ilan lang na medyo konting tiba. Pero magsikasik ka, lalo na kung may pamilya ka rito. Kailangan talaga magsigasik ka. At yun na nga, 2 years ako mag-insurance, tapos balik uli ako sa mga linya ko sa architectural field, kasi graduate ako ng architecture sa University of Santo Tomas. Nagamit ko rito yun. At yun nga lang, kailangan mag-aral ka uli dito para nakuha mo yung talagang linya mo. Another 2 to 3 years, kaya another 4 years. Pero may pamilya ka na, busy ka na rin sa trabaho, hindi mo na maharap yun. Pero yun, balik ulit ako sa trabaho ko, ganyan. Tapos marami akong napasukang mga architectural firm. Matagal ako sa Kodak Canada, sa engineering department. Ang daming trabaho rito, kaya yung mga nagsasabing mahirap dito, kahit kailan di ako maniwala. Anyways, 1973, umalis kami sa Pilipinas. Dahil nag-martial law ng 72, di ba? Siyempre, naisip namin na ang ibang bansa kasi medyo delikado. Alam niyo na, martial law, delikado talaga yun. Saka yung mga anak ko, 3 years old pa sila. 2 years, 3 years old. Ngayon, may mga pamilya na sila. At ngayon, nabalitaan ko, parang masama na naman ang takbo ng ating bayan.
Araw-araw nanonood kami ng YouTube. Yan, nakikita namin ng mga news. Talagang, anyways, pagdasal na lang natin na sana matahimik yung ating bayan. Bumalik sa dati masaya mga Pilipino, yung mga kabuhayan, at nakakasurvive sila kasi nakikita namin marami lang naghihirap sa atin. Pero na ngayon bigla na namang nagkaroon ng baha. For the first time ngayon ko lang nakita ang Maynila nagkanyang lumulubog ang Maynila. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Ito nakikita, masaya pa rin sila, nakangiti pa rin sila kahit lubog sila sa Turkey. Talagang ganyan ang buhay. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Anyways, mga kaibigan, medyo napatagal na ata ang aking kwento. At ito nga, alam mo na, talagang magsigasig ka rito para mabuhay ka ng maayos. Kami nga, retired na, pero nagsisikap pa kami. Hindi kami sumusurrender sa gawain dito. Talagang nagsisikap din kami hanggang ngayon. Hindi kami buhay mayaman dito. Mahirap lang kami. Anyways, talk to you later, kaibigan. Okay. Bye for now. Balik uli ako sa aking assigned work dito, magpinta. Okay, nasa hagdan na ako ngayon. Hagdan. Okay. See you later. Oh, break time kami. Ito. Ice cream. At para medyo mapreskuhan. Ayan siya. Let's see you. Hey! Hey! Break time! Ice cream tayo. Ice cream daw. Okay. Pagkatapos nito, balik ulit. Trabaho okay. Yeah. Maganda ang panahon. Hindi na masyadong mainit. Kasi medyo mahapon na. Okay. I'll see you later. Ice cream tayo. Sarap ng ice cream. Yeah, kaibigan, yan. Tapos din yung aming kunting deck. At napakaganda na ngayon. Yan, dito sa isang side. Ang ganda naman. Yeah. Pati yung sahig. Tapos na. Yan. Yung buong paligid. Medyo umulan ngayon kaya yan. Anyways. Yan, tapos na. Ngayon ang aming susunod ngayon yung pintuan ng car garage. Saka yung main entrance door. Ipintahan din namin yun. Okay. Yeah, nice job. Good job, Tessie. Okay, I'll see you later. Mga kaibigan, natapos ang aming pagpipinta. Sa ngayon ay parang ginutom na kami at magluluto ako ng aking expert cooking, yung pork chop. 2 araw na palang nakababad. Ito ay aking paboritong lutuin ng pork chop. At may magluluto rin siya ng bok choy. Magkatirno yun. Siguradong ubos ang 2 gatang nito. Anyways, ito, pakita ko sa inyo itong 2 pork chop. Tig-1 kami nito. Okay. At medyo kumukulo na. Actually, ito pinapalambot ko nung gusto.
Yeah, ito yung dalawang pork chop. Tigisa kami ni Tessie, yung misis ko. At ang technique ko lang dito simple lang. Meron na kasing mga ricado yan kababat. Marinate sa suka, bawang, paminta, at ito kumukulo na. Inalalambot ko ng gusto to. Tapos alisin ko yung sabaw. Yung pagkatapos pagka malapit ng yung pwedeng iprito na, ibubuhos ko yung mga sabaw ulit. At para juicy at tender. Okay. Abangan natin. Ito naman ang kasama ng ating pagkain ngayong gabi. Bok choy. Talaga lang sa bawang. At yun, okay na yun. So, magkatirno talaga itong dalawang putahin ito. Bok choy at saka pork chop. Okay. Kaya mga kaibigan, halos matuyo na. At malapit ng iprito ito. At yung sabaw nito ay tinanggal ko muna. At babalik ko rin mamaya. Yung tuyo na ito para maging juicy. At punong-puno ng juice. Ito ang style kong paggawa ng pork chop. Simple lang. At talagang napakasarap ito. Yan mga kaibigan, ang pork chop ni Tony Duran. Lutong Toronto, Canada. At isasalang na namin yung bok choy. Okay. Iprito na ni Mrs. yung bok choy. At yung sabaw na tinanggal ko, yung ibang sabaw na tinanggal ko sa pork chop ay isasama ko namin dito. Yun ang pinaka-sauce ng bok choy. Ayan. Kaunting kulo na lang. At maluluto na yan. Ang gandang terno ito. Pork chop at saka bok choy. Wow! Naman, mouth-watering talaga. So delicious and yummy. Kombinasyon ng luto ko at saka luto ni Mrs. Wow. Okay. Ayun na mga kaibigan. Madaling maluto at ito. Hanguin na ni Mrs. So mga kaibigan, ready na itong aming hapunan. Hapunan namin ni Tessie. Luto na. At saka yung bok choy. Luto na rin. At naku, napakasarap nito. Yan. Tigisa kami ng pork chop. At may sausawan pa kaming suka at patis. So mga kaibigan, ito ang aming hapunan ngayon. Pagkatapos namin magpinta, halos maghapon, talagang napagod kami. Napagod kami ng konti. Kaya mapapasarap ang kain namin ngayon. Nagluto si Mrs. ng dalawang gatang. Baka maubos namin. Hindi, biro lang. Medyo tipid kami sa kanin kasi mahirap kumain ng maraming kanin. Okay, binaputit. Mga kaibigan. Okay, tara. Kumain na tayo. At sana, mga kaibigan, sana nagustuhan niyo ang vlog namin ni Tessie ngayong araw na ito. At sana naman ay nakapagbigay kami ng kahit konting kasiyahan sa mga aming mga vlog na kaunting kaalaman dito sa buhay namin dito sa Canada.
So pagka nagustuhan nyo, ipaki-share nyo na lang. At sa Facebook, paki-follow na lang. At sa YouTube naman, paki-subscribe. Okay, hanggang sa muli mga kaibigan. Ito ang inyong lingkod, Stacy. Okay, kakain na kami. Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Hanggang sa muli.